Hindi rin po ako pwedeng mabundok kagaya ni General Bantag na may mga pamilya at tribo na pwedeng sumalo sa kanya. Sa kabundukan, ako po pwede akong mamatay at pwede akong i-operate dyan na kung limitado ng ang aking options. And alam ko po na makukuha nila ko dyan sapagkat pati po ang mga tiwaling pulis na bayaran ay interesado na rin sa akin. That is the truth, no? Mga kababayan. Yes, controversial class po ito sa PNPA. At least may idea kayo sinong source. At hindi po ito biro, no? Ito po ay isang malinaw na attempt na patahimikin po si Ka-Eric at ang mga kritiko ng gobyerno by way of criminal, operational call para po mag-materialize ang assassination. At palalabasin po na aksidente lang mga nangyari. Kaya minabuti ko na bago pa ako lumipad ngayon sa isa pang transit territory na pupuntahan ko, alam nyo siguro may idea na kayo niyan, ay minabuti kong mag-live. Sa tatlong bagay, magpapasalamat po ako sa inyong mga prayers, sa inyong moral support, sa inyong solidarity. Opo, ay salamat, maraming nag-o-offer ng place to stay. Sige, I will announce my options kapag nakalusot ako sa airport na ito at ako po'y nakapunta na sa isa pang lugar. Thank you sa mga nagsasabi na if you need a place sa US, dito ka Eric. At huwag naman magbanggit muna Eric ng mga lugar mo. Importante na kalusot ka sa Pilipinas ngayon Eric. Opo, taktika lang po ito, hindi po tayo naduduwag. Pero limited ang option ko to preserve and protect myself right now under the situation sa gobyerno ni Marcos. Kaya nandito ako ngayon sa ganitong kalagayan at sapagkat gusto nating mag-survive at i-preserve ang aking sarili, kaya nagpapasalamat ako sa inyong pag-alala, pagbibigay ng panalangin at inyong pagsuporta sa pamilya kong maiiwan. Pangalawa po, nag-live po ako para magbigay ng update na okay po ako. Nakalusot po ako, at the same time ako po ay magbibigay ng mga karagdagang updates tungkol po sa mga nagaganap dyan sa Pilipinas at dito rin po sa pupuntahan kong lugar na malakas ang Filipino communities. No? Pangatlo, nag-live po ako para ipaabot sa inyo na hindi po titigil si Ka-Eric. Hindi po ako aatras sa aking naging pinili na buhay na ipagpapatuloy po ang legasiya ng paninindigan ni Pangulong Duterte para sa kabutihan ng ating bansa, mabuting pamamahala, paglaban sa korupsyon at pagtutol po sa mga abusado sa gobyerno at ang tuluyang paglaban na madurog na at matapos ng problema natin sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Kaya minabuti ko na magpaabot sa inyo na hahanap ako ng pamamaraan while I survive sa isang bayang dayuhan at banyagang lugar at mahirap, pero pipilitin ko po para sa aking pamilya at para sa ating mga kababayan na manatili po ang mga matatalas na pagsusuri at mga malinaw na talakayan sa punto de vista sa interes ng taong bayan at sa punto de vista ng paninindigan sa pagtatanggol ng demokrasya ng ating mamamayan at ng ating buong bayan.